Hello everyone, welcome back to HLB Visa Consultancy para sa may mga international flight or local flight, domestic flight. Ito po yung rules for carry-on luggage for Cebu Pacific and Philippines Airlines. Ang daming nag-request dito sa akin to make sure na walang magiging problema sa kanilang biyahe at walang matatapon, masasayang na mga items or mga pampasalubong for their loved ones. Para sa mga first timer, importanteng alam nyo po ito kasi kalimitan kayo po yung nagiging biktima ng gantong mga problema. Pag-usapan na po natin. Ilan ba ang allowed na number of bags or luggage na pwede natin i-consider as carry-on or ipasok sa loob ng eroplano? So, Cebu Pacific and Philippines Airlines, nag-allowed po sila ng isang carry-on luggage, yung nilalagay po sa overhead pin and isang personal bags. Ito po yung typical bags na ginagamit natin. For example, shoulder bag, kung saan natin nilalagay yung ating mga valuables items like passport, cellphone, wallet, anything. Basta po for your personal use. So in total, you have one carry-on bag or luggage and one personal bag. So 2 piraso po yung pwede nyo pong dalhin. And yung timbang po ng 2 bag na to ay dapat 7 kilos lang. Make sure na nagtimbang kayo sa bahay bago po kayo magpunta ng airport para maiwasan natin yung overweight kasi it will cost you. May bayad po yan, lalo na kapag Cebu Pacific. Nako, mahal po ang bayad dyan kapag overweight yung mga bagahe po ninyo. And pagdating naman sa limitation ng sizes when it comes to your carry-on luggage or bags, kasi hindi po lahat ng bags ay pwede po i-consider as carry-on or kasya po sa tinatawag na overhead bin, yung nilalagay po dito sa taas. Ganito po dapat ang sukat ng carry-on luggage or bags na ilalagay nyo po sa inyong overhead bin. Kapag bumibili po ng carry-on luggage, titingnan nyo po yung size. I have my experience. Yung first time ko mag-international travel, bumili ako ng isang set ng maleta sa mall kasi naka-sale and meron siyang maliit na maleta and malaking maleta. So I thought magagamit ko siya, yung maliit as my carry-on luggage and yung malaki as my check-in luggage kasi nakaset siya. Pero pagdating doon sa counter, sabi doon, malaki daw yung aking carry-on luggage sana. So chinek-in siya. Takot na takot ako kasi I have many valuables items there. Yung mga pang-personal ko, may mga documents pa ako doon. But that time, wala na akong choice. So lahat ng pwede kong ilipat ng mga documents, ng mga bagay, nilipat ko sa aking personal bag at pina-check-in ko yung maleta na halos wala ng laman. Ano-ano ba yung mga bagay, pagkain, items, mga pampasalubong na allow ilagay sa carry-on bags or luggage or sa inyong mga personal bag. Ito po ang general rule, the 100 rule for any liquid. So mga liquid gaya ng lotion, shampoo, conditioner, perfume, alcohol, liquid foundation, dapat hindi po lalagpas sa 100 ml. Kapag umabot yan ng 100 ml, kailangan sa check-in luggage po ninyo yan ibibigay. And the airlines, they are checking po the label sa container po ninyo. Sa label sila ng container tumitingin. So mababasa nyo dyan like this, kung ilang ml yung allow. And to be safe na hindi po siya tatagas, pwede nyo po siyang ilagay sa clear zip lock bag, gaya po nito. And pagdating sa pagkain, so any dry food, pwede po siyang ilagay sa carry-on, gaya ng biscuits, cakes, cookies, kung ano-ano pa. Maliban po kung ang pagkain ay may mga sauce. Bawal yung may mga sauce gaya na may mga sabaw or may mga sarsa, gaya ng adobo o kaya naman sinigang o kaya naman any food na may sabaw, mga pagkain na pangbata. So, meron po ditong exemption kasi 'di ba ang mga bata lalo na kapag infant, mostly ang mga pagkain nila is yung mga smash or yung mga watery. So exempted po ang pagkain ng bata considered na nasa sealed po ang lalagyan nila. Yung mga gantong pagkain, this is allowed po sa airlines. And may nagtanong kung pwede daw ba maglagay ng tuyo sa carry-on luggage. So
For me, I will not recommend kasi bawal po yan sa guidelines ng airlines. Siguro kung isang pirasong tuyo, pwede, pero kung naka-plastic, hindi po pwede. It's better to put sa check-in. And pagdating naman sa mga documents, tapos mga damit, shoes, pwedeng dalhin lahat. Basta hindi siya lalagpas ng 7 kilo. Yan po yung magiging limitation lang dyan. Kaya hindi lahat ng damit mo pwede mong ilagay or pwede mong idala kasi limited lang ang pwede natin ilagay sa hand carry. At ano naman yung mga bagay na bawal natin ilagay sa ating hand carry? Una na dyan is yung mga liquid type of product na lumalagpas ng 100 ml. So yung mga may dala-dala dyan na mga pampasalubong na mga lotion, conditioner, perfume, guys, to be safe, ilagay nyo po yan sa check-in. And yung mga bagay po na may mga matutulis na dulo, gaya ng mga gunting o kaya naman mga razor, kahit po yung pampedicure, yung mga nipper, bawal po yan sa carry-on luggage. At yung mga item po na nagkukos ng fire, gaya po ng power bank. So yung power bank, pwede naman siya, pero with limitation, dapat yung kanyang capacity ay hindi po aabot or hindi lalagpas sa 100 watt. Kapag lumagpas dyan sa 100 watt, hindi na po yan allow sa carry-on or even sa check-in luggage. So, iwan nyo na po sa bahay ang inyo pong mga power bank na lagpas 100 watt. Bawal magdala ng lighter sa mga naninigarilyo dyan. Please po, wag muna po kayong magdala niyan kasi may isa pong pasahero na muntik na po ma-offload kasi nahulihan po or meron pong nakitang lighter sa kanyang luggage. At dahil po meron siyang ganyan, so it caused a lot of problem kasi in-inspect lahat ng kanyang mga items sa loob ng bagahe. And meron pa siyang additional interview and bawal din po magdala ng mga fireworks or mga yung alcohol na pwede pong mag-cause ng fire. Any toys na kamukha po ng mga war weapon, bawal. So, karamihan sa nahulihan nito is mga OFW. Sa sobrang excited nila na ibigay sa kanilang mga anak ay pinapatapon o kaya sinisira po sa loob ng airport. Hindi na nakakarating sa Pilipinas. And any tools na lalagpas po sa 18 cm and any equipment or mga bagay na related po sa sports like baseball bat. Marami nagtatanong sa akin kung pwede daw maglagay sa carry-on ng any gadgets. So yes guys, so when it comes to gadgets, wala naman limitation, no? So pwede ka maglagay dyan ng 5 cellphone, 5 laptop. But make sure na na-declare nyo po ito sa inyong e-travel kung kayo po ay magta-travel abroad or babalik ng Pilipinas. Kasi wala nga siyang limitation sa carry-on, but meron po siyang limitation when it comes to custom. Para maiwasan na ma-question kung saan galing yung mga ganyang items po, kahit pampasalubong, i-declare po natin yan sa e-travel. So kung hindi nyo po alam kung paano mag-declare, panoorin nyo po itong video na to. Bawal din po tayo magdala ng mga appliances na malalaki. So may nagtatanong, pwede daw ba ang rice cooker? So pwede, pero dapat yung pang isang taong rice cooker lang. Pero kung pampamilyar yung rice cooker ninyo, paki-check-in po. So, hindi po natin yan pwedeng ilagay sa hand carry. And yung mga blender, bawal din. Ang pwede lang is yung mga maliliit ba? Yung mga ganito lang, yung mga pangsariling gamit. Tapos, may mga stand fan pa daw, kung pwede daw ba dalhin. Mga OFW, kung mag-for good na kayo sa Pilipinas, as gusto nyong iuwi yung mga gamit ninyo sa ibang bansa, please, i-package nyo na lang po yan, no? Kasi it is too risky na ibit-bit nyo po yan lahat at pagkasyahin nyo po sa inyong check-in luggage. And what will happen kung yung carry-on ninyo ay lagpas ng 7 kilo? What are the remedies? So, dalawang bagay lang po yan. Number 1 is to pay extra fees na sometimes ay mas mahal pa sa flight ticket mo. Kaya yung iba, mas pinipili na lang na itapon kaysa magbayad ng napakamahal. Or kaya naman, redistribute the items. Kung may mga kasama ka na kaibigan mo, kamag-anak mo, and their carry-on hindi pa lalagpas ng 7 kilo, pwede kang makisuyo. Ilagay sa mga bagahin nila yung jacket mo, sapatos mo, tsinelas mo, makeup mo, para lang ma-lessen yung weight doon sa baggage mo.
O kaya naman, you need to wear the heaviest stuff na meron ka sa luggage. For example, jacket. So, magsuot ka ng jacket. Akong ginagawa ko, no, nilalagay ko sa mga bulsa. So, lahat ng bulsa ko may laman. So, yung jacket ko maraming bulsa, nilalagyan ko yan ng isang damit, ganyan. Tapos, kapag nakalagpas na ako doon sa, sa check-in counter, binabalik ko ulit doon sa aking carry-on luggage. O kaya naman, ililipat mo yung ibang gamit mo sa carry-on to check-in. Ito yung nakaka-stress kasi na-organize mo na yung check-in mo. Of course, sakto lang din yun sa kilo. So, paano ka ngayon? Kaya nga importante sa bahay pa lang, nagtitimbang na po tayo ng ating mga bagahe. And how you pack your luggage for Cebu Pacific or Philippines Airlines. So, ito po yung general tips na ibibigay ko sa inyo. Number 1, yung mga sapatos or yung mga heavy items, dapat nasa ilalim yan ng ating luggage to protect the most valuable items na meron po tayo. Any liquid product, ilalagay nyo po yan sa part ng luggage na madali nyo lang madukot kasi these are the most na laging ini-inspect, na laging pinapalabas pagdating sa security. And your valuables items like passport, money, jewelries, boarding pass, flight tickets, so ilalagay po natin yan sa ating personal bag. So sa bahay pa lang, kung alam nyo na overweight po kayo, ang dami nyong gustong dalhin, so mag-avail po kayo ng additional kilo. So you can avail this online. Punta po kayo sa Cebu Pacific o kaya Philippine Airlines website. So here you can buy or you can put additional kilo. So 740 per kilo po ang bayad kapag online kayo nag-book o kaya naman mas maaga sa flight date ninyo. Kasi kapag nasa airport na po, mas mahal ang babayaran ninyo. So guys, thank you so much and see you my next vlog.